right after ng MediaCon, eto na, tumatakbo na, mabilis hanggang sa makalabas. Tumagot siya, tapos sabi niya, basta I'm happy. Nakalipas na. Tapos bilang in-announce kamakailan lang, 3-4 days ago, nanalo pa lang Philippines sa national costume. Wala na. Sabi ng mga netizen, ito mahihilig sa Bucon, ano ba yan? I asked Sam, ano masasabi niya doon sa nangyari? Sabi niya naaawa raw siya kay Neri kasi tingin daw niya ay inosente. Fabulous and marvelous Marites! Marvelous! 23 days to go! Before Christmas! Ang lapit na ramdam na po ang hangin-amihan. Wow! Parang mainit pa nga eh. Oo, sige, diwa. Of course, we're live on a Monday evening na inyong paboritong Fab 4. Bago ang chikan, bati muna ako, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus, naka-maroon. Kasabog. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ganon pa. Energy? Mukhang ano, may pakabing. Wala pa nga. Wala pa ba? Dahil dyan, nagpapasalamat po muna kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. Kaya naman ito na mga Marites, ang isang linggong Chismis! Ang ages, emotional, sa unang performance na walang vocalist na si Mercy Suno at Mr. Fu. Ito kami nag-upload sa Facebook Reels na nasa Calapan, Mindoro, si Aegis. Tapos ito yung panahon na pagpo-perform sila na wala na si Mercy dahil nga sumakabilang buhay na at nasa ibang bansa pa ang kanyang mga labi. Uwi na raw. So, ang kakantahin nila yung signature song ni Mercy na Luha. So eto na, kakanta na talaga sila. Tapos wala talaga sila naikanta. Yung natirang dalawang babae, si Juliet tsaka yung isang sis. Iba tatlo sila. Pero yung pagluha daw kasi, si Mercy talaga ang umaawit. Ang signature song na yan. So nung una, ang ginawa nila, syempre di ba pa mga singers, kayo naman. Mga ganun. So ganun muna, ganyan muna ginagawa nila. Hanggang sa hindi na makakanta si Juliet. Magalgal na yung boses. So hindi na niya nakainta. So ang kumanta, yung audience ng buong luha na song. Tapos nagpasalamat na lamang sila at sana raw ay naiintindihan nila na this is the first time na magpo-perform sila na wala si Mercy at mabigat pa rin syempre sa loob nila dahil kakapangyari lang at wala pa dito yung mga labi ni wala pa, pauwi pa lang daw na Mercy. balita. Kasi pag sa ibang bansa talaga medyo it will really take time bago makarating ng bansa. So, yun. But I'm sure naman yung mga fans o yung audience doon naintindihan nila yung sentimiento at yung emosyon ng Aegis. Kasi parang after nun, parang nagsisigawan sila, naghihiyawan sila. So, yun lang naman yung video na pinakita. Hindi ko lang alam kung, I'm sure naman nakapag-perform sila dun sa iba. Yun lang very special. Kasi sabi pa nga ni Juliet, tsaka syempre yung title pa nung kanta, Luha. Ngayon ay lumuluha pa rin kami, sabi niya. So, yun lang. Correct. So, condolences pa rin po sa Aegis, tsaka sa mga fans. Family ni Mercy. Ano ba? Sa mga naghihintay sa balitang tungkol kay Ekot Janine. Oy, mga Ekonin. Jericho Rosales. Baba ang tawag kay Janine Gutierrez. Gandahan mo naman ang pagtawag. Baba. Ito na, yes, Hindi kasi Petsy. meron kasing upload si Janine Gutierrez sa kanyang YouTube account. Ito yung parang food trip nilang dalawa ni Jericho sa
Japan. Siyempre, ang daming natuwa, ang daming kinilig, kahit na... Palitan nyo na to. Ang pinapakita lang naman yung kanilang walking-walking, habang tapos si Eko, kunwari, nag-a-attempt maging vlogger, may mga ganong keme. Tapos, hindi na yan, sa dito Japan lang yan na. National Museum lang yan luma na yan. So doon, may maririnig ka doon na ang tawag ni Jericho Eko kay Janine ay Baba. Ay, ang Baba pala, syempre dapat alam mo, sa Bicol ay mahal. Love. Love. Kaya, kahit na hindi pa umaamin silang dalawa, so, marami na nag-a-assume na, nako sila na talaga. Wait, Yan. yung Japan trip ay bakasyon, hindi yan walang kinalaman sa Walang serye. work. Wala. Yan. Imagine yun. Yeah. Grabe, nasa So abroad yun, talaga, pero no? alam mo, ito talagang Ekonin, ang daming positive dito sa dalawang to na natutuwa na sila. So parang, tapos ang dami nagkasabi na deserve ni Janine, na parang natutuwa sila na deserve ni Janine na proud sa kanya yung kanyang kung partner man tatawag or special friend. shooter or special someone, mga ganyan. Yon. Pero alam mo, pag binabasa ko rin naman, meron pa rin namang mga Nega. hoping na mas sana daw yung walang anak. Aray ko. Issue pa ba ngayon? Actually, hindi na issue ngayon yan. Parang siguro may iba pa rin. They want Or mas kaidara niya. Mas better o para sa kanila, mas better than Eko or something. May mga ganun pa rin. Pero majority naman, happy para kay Eko at saka kay Janine. Iba nila, no? Ayun na nga, Baba. So, Ramirez, pinupuri ng mga netizen sa pagiging straightforward. Yes! May video tayo. Anong reaction between you and Dom? Basta I'm happy. We're enjoying each other's company. That's all I can say for now. Thank you so We've been seeing each other. Okay. Anyway, basta kasi nga, obviously, mukhang walang plano talaga si Zu na magpa-interview. Kasi alam naman ng lahat, na lahat ng nando sa cast na nangyari po ito sa MediaCon ng The Kingdom. Ang The Kingdom ay isa sa official entry sa 2024 Metro Manila Film Fest. So, pinag-ibidahan ni Vic Soto, Piolo Pascual. At kasama sila Christine Reyes, etc. Sid Lucero. Ngayon, siyempre sa lahat ng ito, alam natin na si Zu ang masarap makausap dahil meron siyang kailangang linawin yung tungkol sa kanila ni Dominic Roque. Eto na, right after ng MediaCon, eto na, tumatakbo na, mabilis. Mabilis hanggang sa makalabas. O di mega sunod tayo, di ba? Kasi sayang naman. Tapos, sabi ko, Isang beses lang. Wala nang paligoy-ligoy. Ano talaga yung ano totoo sa inyo ni Dominic Roque. Alam mo, na-appreciate ko din si Zu. Kahit na alam ko yung meron silang intention, siguro na wag mo nang sumagot or parang makita mo sa kanya na hindi pa rin niya natiis na siguro baka pili ko nga isip niya nakakahiya naman or mapahiya. Sumagot siya. Tapos sabi niya, basta I'm happy. We're enjoying each other's company. That's all I can say for now. Tapos nag-thank you na siya. Di okay na ako sana doon. Tapos sinundan din niya ng we're seeing each other. We've been seeing each other. Yun. So, klaro na. So, sa salita na yon, sa sagot niya na yon, is safe to say na Confirm. Confirm. Na Diba? may namamagitan. Yun. Diba? Tapos, di yun nga, nilabas ko na sa TikTok, sa YouTube, sa ibang mga article, column. At alam mo, ang positibo ng halos lahat ng comment kay Zu. Nandiyan, ganyan yung sagot. Wala nang mga paligoy-ligoy pa. Kumbaga, straight answer. Hindi na yung, kasi di ba alam, siguro may generic na kasing nagsasawa na rin siguro ang mga netizen. Nagsasawa na sa, basta, what you see is what you get. Basta I'm okay po, we're okay, I'm happy, ganyan lang. Or what you see is what you get, tama ka. Or ayaw mo na po namin magsalita. Mga ganon. So, wala nagtanong sa MediaCon itself? Wala binabawat. Binawal ka. Alam na natin yan. Pero ang maganda kasi doon, yung sa kay PhD, depende siguro sa pag-deliver ng tanong. Kasi yung iba naman din kasi, pa-cute din magtanong, pa-cute din yung sagot. Baka yung iba kasi Barubal na di ba? At least ang diniretso niya. Please
Oh, diniretso niya yung tanong, hirap na hirap diretso siya din kasi, yung di ba? sagot. Hirap na hirap si Rose noon. Grabe! Sabi ko bakit naglalakad? Sana huminto ka naman soon. Nahirapan tuloy si Rose. Paalis na kasi. Alit talaga. Talaga. Ganun Bakit talaga. na huminto? Hindi, ang maganda. Kasi pag huminto siya, ang Oo, mangyayari, kukuyugin na yun. kukuyugin na talaga. Eh, yun naman yung sasagot niya eh. Hindi, di ba? kahit na. Haba pa. Haba pa yan. Magka-follow up pa. Follow up. So, nandiyan. Tama yung estilo niya Nandiyan. Kailan pa kayo? Bakit sinundan ka pa niya sa Siargao? Better Bakit than ganito? nothing. Di ba? Tama. Eh, nakita ko naman yung kanyang gesture ng pagsagot kahit naglalakad siya. Actually, yun yung na-appreciate ko. Lumiligon pa eh. Yes, yun ang na-appreciate ko talaga sa kanya eh. Yung bang, alam mo yung iniisip ko siguro, inisip niya dahil baka may directive din na, wag ka muna, wag mo nang pag-usapan, wag mo nang ano Obviously. niya. Sa totoo naman, pwedeng salita Pwede, yun. oo. Pero nakita ko sa kanya yung parang ayaw din niya na, ano ba, tinatanong nila ako, parang gano'n. Hindi, kaya siya naglalakad kasi yung mga kasama niya tinutulak siya. Talagang ano, meron pa nga ako. Ginagwardyahan eh. Meron pa nga ako doon kung narinig sa video eh. Sabi ko, kuya naman. Gumanon ako kasi Merong it's mara. either hinaharangan ako. Ayun na. Hinahawi na. Oo. Pero eto rin, after nating medyo maambus ng konti si Sue, si Piolo naman. Kasi na-link din sila while Sino? filming this movie. Si Si Piolo at saka si Sue. Ito naman? Bakit tumatawa? Bakit? Nagulat ako sa... Bakit? Si Sue tsaka si Piolo. Na-link sila. Nakakalito So, ba? Nalito ako, sorry. So, tinanong din namin, I think kasama ko pa si Alan Jonas dito, tinanong namin si Piolo kung yung tungkol sa Issue pagkakaling sa inyo. sa kanila ni Sue. Mm. O, ayun na, si Piolo naman ang, natawa lang, tapos siya naman ang sumunod na, nag-walk na. Umalis na rin. Hindi na rin yung sumagot. Oo. Hindi na pinilit. Ah. Ayun. Okay, mga Diba? Marite. Ako hindi. Karugtong pa rin yan pong another chika. Kasama ng chika of the week natin. Ito, Piolo Pascual at Sue Ramirez na starstruck kay Bossing. Diba? Yun lang. Yun lang po. Hindi, pero alam mo, Si Sue nga, kumbaga dapat daw, kukuhanan na sila. Parang, ay pang gumalaw dahil nga nakatingin pa kay Vic Soto. Ganun. Di daw parang nabanggit din niya sa isang interview na hindi naman daw niya first time, pero kasi daw wala siyang, nung araw daw, parang hindi naman niya talaga ka-eksena. Pero nakikita na naman daw niya si Bossing, pero ngayon daw kasi yung parang, syempre, isa may sa eksena. mga bida, may eksena na siya kay Bossing, kaya daw, hindi daw niya maiwasan na ma-starstruck. Mga matulala. Ito nga, Yun si ano naman, surreal daw para sa kanya na, siyempre, magkaiba sila ng network. Kapag kumbaga sabi nga ni Vic Soto, nung kunento yung kwento ng Kinento. Kingdom, tapos si Piolo, sige, go na yan. Wala nang question. Mga Marites, Neri Naig, inosente para kay Sam Versosa, PhD. Yung kay Neri, Sino ba o si hindi Neri na? Naig? Okay, Hindi pa yan. rin tapos yan. Ay, kasi, paano Mabas, matatapos? nasa ospital. Oo, nasa hospital siya. Kawawa naman. Ano ba yan? Pero nung nakulong, di ka masyado na. Pero anyway, ano ba to? Hindi, kasi di ba ang front row, 15 years na sila, pero wala naman nagreklamo, as far as I know, or wala naman mga endorsers na Okay na-involved sa naman, mga diba? ganito, na sinasabing nagpapa-invest at Scam. nagkakaroon ng warrant of arrest. So, I asked Kong Sam regarding Neri kung ano masasabi niya doon sa nangyari. Sabi niya, diretso niyang sinabi na, sabi niya na aawa raw siya kay Neri kasi tingin daw niya ay inosente at hindi, kumbaga dapat ang Biktima lang managot, yan. sabi niya, dapat ang managot yung May-ari ng nung company. company, hindi yung endorser. Yun ang sabi niya. Madalas daw niyang panoorin yung mga vlog ni Neri at humahanga daw siya dito dahil nakikita daw niya na napakasipag, marami ding mga businesses, ganon. So, I asked him, anong advice niya, lalo na sa mga kasi siya ang dami nilang celebrities talaga na endorser. Ann Curtis, ano ba, may Marami, pati mga Floyd international Mayweather, pa. diba? Yung grupo ng Korea na Momoland, sikat. mga Diba? ganon. Marami. Miss Universe. Exactly. So, ang sabi niya, dapat daw talaga, kahit na sino, lalo na sa mga artista na pumapasok sa Business. endorsement deal. Oo. Kasi, alam mo, nasisilaw kasi talaga Oo agad naman. Posible naman kasi, di ba, easy money eh. Kung makukuha ka for Oo. an endorsement, amin natin, mahina minsan na 1 milyon, di ba? So, minsan siguro na-overlook mo na yung kontrata.
So, dapat talaga, bago ka pumirma, ito na sa akin naman to, bago ka siguro pumirma sa kontrata rin, pakita mo rin sa lawyer. Correct. Para makita rin Dapat, kung ano yung... may mga Mga palusot-palusot. baka may mga loopholes kasi mga dyan items. Yes. Kagaya na kumbaga, endorser ka lang. Dapat anything na maging issue ng kumpanya, labas ka doon. Dapat ganon siguro. So, I also asked him, si Rian ba, bilang girlfriend niya, na-advisean niya pagdating sa mga ganyan. Sabi naman niya, kasi daw, tiwala naman sila dahil unang-una, Rian is under management na, syempre, yun ang titingin. I-review. Maano sila dyan, maingat sa mga kontrata. So, yun. Tama naman po ang sinabi ni Kong sa talagang warning. At feeling ko naman, after na mga pangyayari na to, marami na sa mga artista ngayon Magta-times 10 maingat. Correct, di ba? Kasi di ba, Ricardo Cepeda, Dennis Juan. At meron pa nga May iba. laki man siya. Isa pa nga daw actress, Meron hindi pa. pa pinapangalanan, no? Ito, Actually, medyo may sa politiko circle pa. na papangalanan Actually, na. papangalanan. Totoo kaya Oo. ito, may nagsabi si Rufa May Quinto. May wala pa rin. Nabasa ko yan, pangalan na yun. Lumalabas siya. At may lumalabas May na Manny Pacquiao isang... pa nga Ayun eh. na nga, oo. Actually, ang sinabi, para may 4 na warrant of arrest na ilalabas na involve ay mga celebrities. Pero bakit sila na-involved? Dahil endorsers, di ba? Parang tipong ganun Hindi din, nga no? naklaro kasi di ba yung kinikwento dyan kay Neri, yung sinasabing violation dun sa sinasabi. Pag endorser ka lang. Pero once daw na inengganyo mo na at nakakuha na ng pera, hindi Parang na endorser ang tawag Hindi sa'yo kasi doon. may mga What do you mean inengganyo? Pero di ba, Yung- once you yung are... investment. Oo, lalo may lumabas ng pera. Hindi kasi Yun. usually, ba mga endorser ka? Ngayon kasi lumalawak na yung endorsement. Oo. So, halimbawa, meron kang kinuhang investor, meron ka additional doon na cut. Then, syempre, bagong, on top of your endorsement fee. Siguro, yun yung naging issue. Doon nagkaroon ng conflict. Tapos Bawal yun walang eh. license bawal yun na eh. mag-invite ka ng investor. Yes. Kumuha ka ng investor. Yun ang violation violation. eh. Na ngayon nga, pinagbigyan siya ng 5 araw yata dahil nag-request na magpa-check na sa Magpa-check ospital up. ngayon. So, abangan natin if after 5 days Mag-ingat-ingat lang po tayo mga celebs. Kaya mag-iingat tayo. Pero ang nakakalungkot niyan, malaki ang posibilidad na Christmas, New Year, nasa Kulungan siya. Nasa kulungan si Neri kasi ang balita ko Walang bail na-move talaga. ito na wala talagang bail tapos na-move ng January 9 na. pa. So, January 9 na 2025. raw eh. Tsaka Ano na yan, syempre holiday, ang korte. Isa pa yan. Naka-off sila. Naka-off Mga sila. rami mga achuchuchu. Grabe, no? balita- Kaya lang yung kung talagang, let's give her the benefit of the doubt. What if nga, inosente talaga? Ganun Tapos, talaga. Nag-suffer ka ng almost a month. Naku, maraming ganyan na I know. nakukulong, di ba? I Pero, know. Pero speaking of what I said also, nabasa ko rin, may nag-comment din. Parang, yun nga, nagsabi, kawawa naman yung mga anak niya, ang liliit pa. Sana bigyan ng konting, tawag ito, kumbaga bigyan ng konting humanitarian, parang gano'n. Consideration. Ayun, bigyan ng konting konsiderasyon. Pero may nag-comment, nasabi ko, nga naman, may punto rin. Wag naman ganyan. Not because artista, bibigyan ng konsiderasyon. Marami ding mga nanay na nakakulong na ang mga anak nila ganun ay din. kawawa. Na hindi lang natin. Well, may punto din nga. Diba? Yung pahuli yata sa kanya para ma-influensya. Ayan. Yan ang tatanong ko din, kasi segue ko na lang last. Pag ganun nga, kung waring napatunayan, ang dami nating ganun, ang dami kong nabasa, ang dami kong napanood ng mga istorya na inosente talaga, pero nagdusa sila ng pagkatagal na panahon. Kanino sila pwedeng rumesbak o magdemanda? Dahil Oo nga. naparusahan ka, Oo nga, paano nagdusa nga ka, yun? tapos Tama. ngayong nalaman na inosente ka, nakalaya ka, pwede mo bang Correct. i-demanda yung Estado? Pwede ka naman. Dapat. Pwede mo i-demanda yung Yung nagdemanda sa kasi kanya? malicious prosecution. Ay, yung Estado Diba? mismo, dahil naparusahan ka na, na-serve mo na yung, kumbaga Kasi kalabanin mo yung Estado. Pero hindi. May gano'n na. Diba? Alam mo sa Amerika, Ay, wala tayo ginagawa sa nila Amerika. yun. Oh my gosh. Talaga, oh my God. Kasi di ko makalimutan, like Erin Brockovich, yung mga gano'n, di ba? wala Meron eh. din recently na nag-file siya. I'm sure may paraan. Hindi May lang paraan, natin, hindi natin alam. hindi Pero lang may natin paraan. alam Pero kung kami paano. Ang dami ko nababasa You can ganun sue the eh. government. Hindi mo basta masusunod yung government. Yeah, pero paano Diba? naman kung ikaw ay mali ko ba? naparusahan ng mali? Mali nga. May naalala akong kwento, isang doktor na pinaratangan na nakapatay Kaya siya. justice is
is not justice. Nakulong siya. Na-serve niya yung di ba? sentence. Pero mas napatunayan nung ganyan. inapila na wala pala talaga siya kasalanan. ang dami minsan Oh. ilang dekada nakulong. O yun na nga. Pero they found out. Ngayon, pag nakalaya ka na, sino ang babalikan mo? Eh, di yung nagdemanda sa'yo. Wala din. Idemanda mo rin. Okay na. Talaga ba? Sige na, ayoko na. Charot! Chelsea Manalo, panalo sa national costume sa Miss Ay, Universe. bongga. Oh. Netizens nag-react, super late announcement. Oo nga, di ba? Actually, Hindi. kasi nagiging ganyan, ano? Oo, itong Miss Universe na to organization, since hinawakan ito nitong Hindi transgender na, organized. hindi organized. Kasi nakalipas na. Nagpupunta na sa mga iba't ibang Bumabalik na- kontinente. Oo. Bumalik na yung mga, nakabalik na nga actually Kandidata, lahat. di ba? Tapos ang ating kandidatang si Chelsea Manalo na binigyan ng award na Miss Universe Asia, sinisimulan na ang kanyang mga exposure, trabaho. Tapos bilang in-announce kamakailan lang, 3-4 days ago, nanalo pa lang Philippines sa national costume. Kalor. Oo nga, oo. Nilalumabas. Oo, Late lumabas sa kailan Pero alam mo, wala na tuloy yan. Exactly. Ano climactic? Wala na. Sabi ng mga netizen, ito mahihilig sa Viewcon, ano ba yan? Wala nang hindi mo na maramdaman yung Nabigyan panalo. kaya siya ng award? Or ano? Yeah, binigay nga in-award sa kanya na Pero ano pa essence yun nun? na. So pang-apat na beses na po ito ng Philippines na nananalo tayo dyan sa Miss Universe ng National Costume. Pinakauna si Charlotte Gonzalez noong 1994. Sinundan ni Gazini Ganados. Yan, late din yan in-announce. Oh, late Yes, din Philip in-announce. Ganado. Tapos si Michelle D. At saka ito nga nag-back-to-back tayo with Chelsea Usually late Manalo. din, in-announce. Late din. Oo, late sila nag-a-announce. no? Anticlimactic Hindi yan. pa pwede. Pero Miss wait lang. Universe late. Baka kaya late. The late. Ano ba yan? Parang pinapakita pa sa mga kung sino mga hurado. Hindi kasi sa Mga preliminary designers. yata eh. Hindi sa preliminary. Na dapat nga mas una, Mas di ba? mauna. Tsaka sa preliminaries Voting daw. pa lang, di ba, nakikita Yes. na. So, dapat na-compute na yun. Ay, no? actually, preliminaries nga. Ay, hindi. Sa prelims. Oo, nga Sa pala, prelims yan. Noong araw nga, di ba, ang national costume sa opening number. Oo. Tapos, right after the opening, i-announce na. Oo. Ewan ko sa Ano Miss sabi ng Universe na to. netizens? Nagalit sila. Ang late daw. Bakit ganun? Tsaka expect nyo raw next year, ganun pa rin. Hanggat si ate mo, girl, Ate yung mo. presidente Ate niyan. Ann. Ate Ann. no? Oh, yun na! Okay, mga marites! Hey, we have 1K live viewers. Oh, thank you. Ay, dahil dyan magtutuki yan dahil ang gaganda ng mga blind Yes. item natin. Huwag kayong bibitaw. Okay, magbabalik po ang Marites University!